to go into next. What do you admire about each other's groups? So, okay. Okay, wait, hold up. Hold up. Okay. Gwen. Gwen, what can you say that you admire about SB19? Our kuyas, SB19. Yes. Ako Mic drop. Grabe naman, di pa ako sumasagot. Sorry. Grabe, di ba sumasagot si Gwen, pero mic drop na. Mic drop. Yes. Hala, ako po personally, sobrang naaalala ko pa nung mga times na nagsisimula sila. And as in, sobrang amazed ako. Siguro yung as in number one na ina-admire ko sa kanila is yung determination kasi they really opened the door for especially sa P-pop po. Mhm. And the discipline and daw. and of course sila din po yung nililook up namin lalo nung trainee days namin, 'di ba? Lalo nagsisimula pa lang yung P-pop nung time na yun. Sobrang grabe the talent. Ako po, add ko lang po, dahil yun nga po, nagsa-start pa lang po kami, talagang sila yung parang nakaset na okay, dapat maging parehas nila kami. Yes. So, The standard. gusto po namin yung nag-take po talaga sila ng risk na mapakilala yung P-pop. Parang sila talaga yung nangunguna. And alam niyo po yung tinake nila lahat ng negative muna bago, I mean, para safe naman yung, parang ganun po yung, parang ganun yung nangyayari. So, thankful kami na sila talaga nag-start na. Alam niyo yun, iset talaga yung standard. Okay, ganito ang excellence na pinapakita ng P-pop. Parang ganun. Kasi nung time po nila, sobrang hirap talaga na like buksan yung door Yes. for P-pop. As Sobrang hirap i-please ng mga tao. Yeah. Alam mo ba? Natatawa ako sa nung time nila. Sorry, 1990s pala lang kita. Oh, Blue, ilang dekada ba tayo? Hindi, pero okay naman, gets naman, nung time nila, oo. Hindi, training pa lang kami. kayo. Tama ka naman dyan, Gwen. No, I mean, P-pop pioneer. we gotta be honest though. I mean, I've seen clips and videos of those interviews during that time, and it was really harsh how the media and everyone really treated you guys when you guys were like opening the doors. You guys were breaking barriers. You guys were pushing it forward, and this wouldn't be happening without that. That's the truth. You know what I mean? And it doesn't make sense to me why it had to be like that, because your talent is undeniable. Okay. Let's go. Let's get away from that negativity. Actually, okay, game. Let's do it. Lang po. Hindi, pero kasi, ngayon nga, mas nakikilala na yung P-pop, mas marami ng eyes. So, mas marami ring batikos, mas marami ring criticisms. Wala lang, parang recently, nagkaroon ako ng parang detoxification pagdating sa social media kasi parang sobrang dami na ng negativity na nakikita ko. So, ayun, nagpahinga muna ako. Tapos, kinabukasan, bumalik na rin. 5 minutes later. Parang sabi nga nila, di ba, pag ang puno ay hitik sa bunga, talagang lalong binabato. So, since everyone's attention nga is nakapokus na sa P-pop, ganyan. So, syempre, mas maraming tao na pwede kang punahin. Like, syempre, social media, anyone can say anything about you, regardless of what you do. Even though, kuwari, you're not doing anything wrong or you're just doing what you love, makakatanggap ka talaga ng mga kakaibang mga mindset na tao na hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga komento nila. Pero this is just a reminder for everyone who's trying to achieve the same dream as the two of us, the group dito. Kasi talagang madaming magbabati ko sa'yo regardless of what you do. So, baka kasi panghinaan sila ng loob or parang it breaks them pagdating dun sa mga pangarap nila. Pero just battle it out. Talagang ganun talaga eh. Lalo na kapag expose ka. Mas maraming tao na pwedeng magsalita para sa iyo, patungkol sa iyo. So, ayun lang. Gusto ko lang sabihin na kaya niyan. Talagang pagdadaanan niya para maging mas malakas ka. And for as much as there is, I mean, I wouldn't say there's a lot of negativity, but for the negativity, there's just as much or more love or positivity right now. And that's what we need to focus on.
Yes. Truly. Yes. Actually, add ko lang din po regarding dun sa parang, yun nga, because of social media, lahat nakatingin sa'yo. Siguro, habol ko lang din yung what we admired sa Bini naman is parang, nung nagsisimula pa lang din kasi po sila, actually, nakikita ko rin sa Twitter yung mga, meron pa kayo yung one take na performance, nasa loob pa kayo ng bahay ni Kuya nun eh. One take. Yung Hindi ko ano, na- Ari ko mambo. Yung Basta meron. mga pinalaman nila. Kinalimutan Basta mga big test Oh, kami. basta colorful yung suot mo. Oh my God. Ano ba yan? 21 Oh my God. Hindi naman alam yan. Pa-take down ko. Yan nga, parang, di ba po, asan nga ako? Yan. Basta parang, what we admire din sa Bini kasi, na parang, ang daming, di ba, ang daming ng mata ngayon. Pero, the way they present themselves, parang, totoo pa rin. So, feeling ko isa rin po yun, bukod sa, syempre, we know how talented they are, we know how disciplined pag nagper-perform sila. Pero po, siguro, isa yun sa naging key, yung pagiging tao ng isang artist. So, yun po, parang kung makikita natin kung gaano sila nakakatawa, kung gaano katotoo sila. Actually, ayun nga, parang lagi kayong lumalabas sa mga feed. Parang matutulog na ako, lalabas kayo. Nakakatulugan ko yung mga super haba na live nyo sa isang app. So, yung mga ganun nyo, na nakakatawa yung mga pinaggagawa nyo, yung mga, parang hindi kayo, alam nyo merong limit, pero hindi kayo nahihiya or natatakot na kasi normal yung mga bagay-bagay. Meron mga topics na parang iniisip natin, hala, celebrity sila, dapat hindi sila magsasabi or gagawa ng ganito. Pero, parang, so, that's parang nakaka-inspire siya sa lahat ng tao na nakikita nila na even though you're up there, You're still a human. oo, Yeah. parehas pa rin tayo. I think that's basically what you call P-pop. That's how you Yeah. define P-pop. Kasi authenticity namin yun, tsaka yung personality as being Filipinos, hindi yan katulad ng ibang countries na ma-replicate or hindi sila makaka-relate eh. The humor. Yung the humor yes, talaga, yes. original. Diba? And that's P-pop. Tsaka one thing din po na napansin ko sa Bini, katulad sinabi ni Justin, parang ano yun yun yung isa sa parang selling point ng group nila is for being real and nakakatuwa yung mga clips nga na napapanood nyo. And one thing din na talaga napansin ko is hindi sila sumuko and hindi mo mapapansin na napapagod sila sa ginagawa nila. Parang every time na napapanood ko sila mag-perform, pag nami-meet namin sila, parang every time It's been a long day. Hindi. Babaguhin ko ba ulit? Hindi. Super happy sila. Nararamdaman ko yun. And I think they really deserve kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon. Kasi alam ko naman na nung time na nagsisimula sila, syempre, alam mo yun, parang nasa isang lugar sila na parang kailangan gawin nila yung kailangan sabihin sa kanila. And sabi ko, parang, gets ko na to. Gets ko yung ganitong klaseng idea and paano binuo yung ganitong group. Tapos, all of a sudden, nakita ko parang lumalabas na yung totoong sila. Like, nagjo-joke na sila. Parang, nagiging maskwela na sila. And may personality na sila. Sabi ko, parang ito talaga yung Bini. And this is, yung nakikita ko na parang mas mamahalin ng mga fans nila. And true enough, nung nakilala nga sila isa-isa, talagang mas nag-boom talaga yung Bini lalo. And yun yung nagustuhan ko sa kanila, parang nakakatuwa pala talaga sila. Kasi pag minsan nagmi-meet kami sa event, parang hi lang talaga. Hi, hello. Pero nung tumagal-tagal na, parang nakikita ko, mga kalog din pala talaga itong mga to. And base nga po doon din siguro na answer na to ni Pablo before, P-pop, for us, ang P-pop ay sumasalamin sa buhay ng isang normal na Pilipino. So, tama, salamin. So, tama nga, parang kaya rin masasabi nga natin na talagang super relatable and super Pinoy talaga ng P-pop kasi nga tayo rin ng kakaintindihan kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. So, I guess, yun po yung nagustuhan ko personally sa Bini. Ang gusto ko sa Bini, music po nila. Yes. Siguro po sa lahat naman ng P-pop groups kasi yung music po namin SB19 para laging galit sa mundo eh. Parang, gano'n kami Sino lagi. ba kasi gumawa? Kaya mo sasabihin parang galit. Huwag ka magtaka. Tapos parang sobrang Refreshing. kapag nakakapakinig ka ng music ng ibang groups na, syempre, may paborito akong kanta yung Lagi ko talaga kinakanta. Favorite ko talaga yun.
Kasi isipin mo kapag nakikinig ka ng SB19 tapos nasa biyahe ka tapos galit yung kanta tapos galit ka lalo. Nagmumotor ka tapos tugtog mo, what? Gusto mo parang light lang. So, yun yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanila kasi talagang yung music nila very light. Yes. Siguro yun din yung magsasabi na yung difference nila sa ibang grupo. Tsaka yun din pala, ang